Madam. May bagong balita? Meron po, madam. Nagpunta po silang dalawa sa isang bahay sa bundok ni na Miss Xiaoze. Nakita po yun ng mga tauhan ko. Magkasama po silang dalawa. At ang sabi nila, maaring doon na daw po sila magpalipas ng buong magdamag. Smarte rin pala si Xiaoze. Isang salita ko lang kuha na niya. Pero madam, si Master Wachelei at si Miss Shansai, kasama rin po sila. Totoo ba yan? Paano yun nangyari? Mukha po yatang nakita silang apat sa may coffee shop. Hindi na po namin alam ang nangyari. Bigla na lang magkasama silang apat. Talagang ang babaeng yan. Isang oportunista. Ano naman kayang laro ang gusto niya? Teka lang. Kanina ang sabi mo, kasama niya si Wachelei. Tapos pumunta silang apat nun? Opo, madam. Inisip niyo kay Azu, wala na siyang pag-asa. Kaya naman ngayon, binalikan niya ulit si Wachelei. Kung ganon, magaling. Pagkatapos ngayong gabi, si Azu at Xiaoze wala ng problema. Matitigil na rin siya sa panggugulo niya. O hindi ba ang sarap? Sanchay, ano ba iniisip mo? Ba't parang wala ka sa sarili mo? Hindi naman. Meron lang ako iniisip. Xiaoze, ang ganda naman ng lugar na ito. Talaga? Ganon din ang tingin ko sa lugar na ito. Yun nga lang, medyo luma na at malilit ang mga kwarto. Hindi mo malilimutan kahit minsan lang pumunta. Xiaoze, alam mo sa totoo lang masaya ako para sa inyong dalawa ni Tao Mingze. Maraming salamat, Sanchay. Magana ang aking pakiramdam. Mabuti nga yan. Tama ka. Hindi. Bakit hindi ako masaya? Nasaktan ako. Na makita ko silang naghahalikan. May parang sugat ang puso ko mula noon. Nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal ni Tao Mingze. Masyadong malakas. Parang halos hindi ako makahinga. Sa relasyon, wala akong masyadong alam. Pero lagi kong sinasabi, hindi ko siya dapat itratong pangkaraniwan. Pero alam mo, palagi kong iniisip na magugustuhan niya rin ako. Mas madalas nga ako pa ang gumagawa ng unang hakbang. Pero sa tuwing kailangan ko siya, palagi siyang nasa tabi ko. Kapag umalis At ka, saka kapag nawala daw ako, susundan pa rin kita. Kahit saan ka pa magpunta. Kahit sa impyerno. Kahit hanggang sa dulo ng mundo. Asahan mo naroon ako. Ang akala ko kaya kong tupusin na ang lahat at tuluyan ng lumayo sa kanya. Pero habang lumalayo ako, para bang lalo akong hinahatak papalapit sa kanila. Taglay ang malalim na sugat sa puso ko. Kalimutan mo na. Kaya mo yan. Naniniwala akong magiging maayos din ang lahat sa aming dalawa. kung gusto niya ng aggressive, ipapakita ko sa kanya. Sisiguraduhin kong hindi na ako tatanggihan ngayon. Ah! Sanchay! Tulungan niyo si Sanchay! Domington! Watson, tulungan niyo siya! Ano nangyari? Hinimatay si Sunshine sa hot springs at saka... Masyado siya natagalan sa tubig at hinimatay. Pero sa tingin ko okay na siya. Xiaoze, hatid mo sila sa kwarto nila. Oo, tayo na.
Oh, eto. Uminom ko muna ng tubig. Salamat. Anong nangyari? Nababad ka masyado sa hot spring. Hinimatay ka. Ikaw ang sumagip sa akin kanina? Kung gano'n, nakita mo na ang lahat? Pero sinuot ko sa'yo agad ang robe na yan. Teka, anong sinuot mo sa akin to? Nakita mo ang katawan ko? Oo naman. Nakita ko ang lahat. Aksidente yung kanina at wala akong ibang paraan. Kung sa bagay may katwiran ka, pero kasi naman lalaki ka. Ba't hindi babae yung pinasagip mo kanina? Asan si Xiaotzu? Siya? Baka tulog na. Iisa nga pala ang kwarto natin. Bakit iisang kwarto lang? Wala na ibang kwarto? Kausapin ko nga siya. Wag na lang. Hindi magandang istorbohin sila. Mabuti pa matulog ka na lang. Ganon ba? Oo nga. Tama ka. Hindi dapat istorbohin. Okay lang kung gusto mo silang bulabugin. Gusto mo wasakin ko ang pinto nila. At bakit mo naman nasabi yan? Simula nang dumating ka dito, parang palagi ka na lang iiyak. Watsilay, bakit ka pumayag sumama? Di ba sabi mo, huwag ko nang gawing komplikado ang lahat? Ano nga yung ginagawa natin dito? Naisip ko lang, kailangan sabihin ang dapat sabihin. Nagkita tayong dalawa kahapon sa coffee shop. Magkukunwari ba tayong hindi nagkita? Siguro nga. Ito ang tamang pagkakataon para magkakilala tayong lahat. O di kaya maguluhan. Sana, hindi ko na lang nakita ang mga pangyayari. Asun, sabi ng mami ko, lumipat na ako sa bahay niya sa next semester. Tsaka alam mo, sabi pa niya, pag-aralan ko raw na maging mabuting asawa. At kung sa tingin mo, medyo matagal ang 4 years, magpakasal tayo before graduation, okay lang sa akin. Ginagamit mo bang utak mo? Kontento ka na nang magulang mo ang nagdedesisyon para sa'yo? Wala nga akong karapatan sumbatan ka. Ikaw dapat magpasya para sa kinabukasan mo. Ibig mo sabihin, ikaw ang magdedesisyon sa gusto mong babae. Hindi ka pa rin ba sigurado sa akin? Hindi pa ba malinaw sa iyong lahat? O sige. Kung hindi ka sasagot, di kita tatanungin. Pero ngayon, Asun, narito ako. Hindi na ito biro. Ang nararamdaman ko para sa kanya. Pwede ko pa kaya silang sugurin sa kwarto nila? Siyempre, hindi. Talagang hindi. Pero may kakaibang sakit akong nararamdaman. Parang may kumikirot sa puso ko. Watsilay, tulog ka na ba? Hindi pa. Bakit iisang higaan lang ang binigay nila sa atin? Ano naman ngayon? Mas mabuti nga to. Mainit. Malamig kasi tong kwarto. Pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Oo naman. Ngayon, panibagong kirot sa puso ko. May makapagpagaling pa kaya dito? Siguro si Watsilay yun. Dahil siya ang kasama ko ngayon. Siguradong hindi ako masyadong malulungkot.